gabi. Itong luya. And mayroon po tayong gabi, luya, sibuyas at kamatis. Ilalagay ko dito sa aking pinapakulo ang karne. Ayan. Ilagay ko dyan para maluto yung ating gabi. Kasi gusto ko siya parang malapot. Yung kamatis hindi ko pinisa para maluto siya. Saka ko siya pipisain pang luto na. Yan. Yung kasing karne ko ay pinakuluan ko yan. Tapos tinapon ko yung unang pinagkuluan. Kaya kunti na lang yung ang kulo niya. Yan. Ngayon, mag-aano tayo ng ating sitaw. Si ating sitaw. Kunti lang isa, ihahalo ko nito. Kalahati lang. 2, 4, 6. 2, 4, 5. Para bukas, ilagay ko ito sa aking gulay. Ang ilalagay ko po sa aking sinigang ay pichay, sitaw, at gabi. So, mamaya, magbubunot ako ng aking pichay. 2 punong pichay. At ito ang ilalagay ko para aking isisigang. Kunti lang kasi yung bunga ng sitaw, kaya bumili ako. Mahilig kami sa sitaw at saka sa sigarilyas. Kaya lang wala pang bihira lang sigarilyas dito sa Cavite. Mas maraming nabibiling sigarilyas doon sa Maynila. Kunti lang yung sitaw ko. Ito ang aking sitaw. So ngayon, mangunguha tayo ng ating pichay. Let's go! Kukuha tayo ng ating pichay. Nasaan na naman yung mag-ina? Kagabi natakot kami kasi pumasok pala sa ibang bahay yung apo ko. Tapos nagsara ng pintuan. Hindi namin alam. Naglalaro siya doon. Uy, yung kutsilyo ko. Kitang-kita. Ayan, kukuha ako ng pichay. Isang puno lang muna. Ayan. O, diba? Libre na kami ng ulam. Hindi na ito kukunin yan. Yan ko lang ilalagay. Pipiliin ko yung medyo malaki-laki. Ayun. Ayun. Diba? Nakakalibre kami ng ulam. Oh. Yan. 2 pichay. Tapos magpupunla ulit ako ng buto ng pichay para mataniman ko ulit yung mga bakanteng yan. Yan. 2 pichay lang muna. Yan. Fresh na fresh. Ang aking isasahog sa aking sinigang. So, let's go. Magsinigang tayo. Fresh na fresh ang aking pichay. Yung mga binibili kong gulay sa palengke, binababad ko pa yan ng asin. Pero itong mga tanim ko, hindi ko na binababad kasi alam ko naman na healthy yung mga tanim ko.
Yan. Tsaka hindi naman, hindi katulad sa palengke na inaangkat din nila tapos ibababa kung saan-saan sa gitna ng kalsada. Minsan may tubig-tubig pa yung pinagbababaan, ganun. So, itong tanim ko is talagang kita nyo naman na kinuha ko sa puno. So, hindi na kailangan ibabad ng asin. Healthy yung mga gulay ko. Kita nyo naman, diba? So, masarap lagi ang inahahain ko sa aking mga junakis at apo. Yan o, yung aking... Itong buto-buto na to, binigay lang to ng kapitbahay namin kagabi. Kasi nga, hinanap namin yung apo namin. Kasi, kinuha lang ng ina yung tsinelas. Yumuko lang siya kasi yung tuta ng kapitbahay namin itong bandang dulo ng aming building. May tuta doon na makulit. May-ari ng kapitbahay namin. So, kinuha lang niya yung tsinelas, yumuko lang siya. Tumakbo na kaagad yung apo ko, yung bunso niya. Pumasok pala doon sa isang bahay. Ayan, malambot na po yung ating karne. Ang sekreto ko nga pala po, para madaling lumambot yung karne, nilagyan po yan ng ice. Kung hindi nyo po lalagyan ng ice yan, matigas. So, ayan, malambot na po. At tingnan nyo naman, nag-crack na nga yung laman, no? Sa sobrang lambot na niya. Ayan. At saka yung taba niya, ayan yung hita, malambot na. So, ngayon, lalagyan na natin ng kunting asin. Paminta muna ilagay natin. Wala akong pamintang buo, so durog ang ilalagay ko. Powder. Ayan. Then, lagyan natin ng kunting asin lang. Kasi nilagyan ko yan ng pork cubes at saka magic sarap. Kunti lang. Ayaw ko kasi ng maalat. Pwede naman sanang seasoning ang ilagay. Pero tama na yun kasi may pampalasa naman siya. May seasoning naman kami kaya lang mas masarap yung natural na asin. Ang sarap. Lagyan na natin ng sitaw. Yan ang ating sitaw. Ang nanay kong chismosa, si Nanay Sitaw. Diba? Isang kulo lang yun. Tapos na, tingnan nyo nga yung apoy ko. Sa mahina ko nga lang yan nilagay. Pero, syempre, nilagyan natin ng ice. Yan ang sikreto ng magaganda ng mga kusinera. Papakuluan lang natin ng minsan yung ating sitaw. Si Nanay Sitaw. Ang nanay kong chismosa, si Nanay Sitaw. Ayan. Diba? Bango. Basta bagong pitas yung sitaw, no? Mabango. Ayan. Ayaw ko nang masyadong maraming sabaw. Total, tatatlo lang naman kaming kakain or kaapat yung bunso na 2 years old. So, ayaw ko nang maraming sabaw na akala mo binugbog ng pagkain ng baboy. Yan. So, isang kulo pa sa sitaw. Lalagay ko na yung aking pechay. Pechay na organic. Diba? Napaka-organic talaga ng aking hinahanda sa aking mga apo. Ganun din pag nandun ako sa Maynila. Ganito rin. Noong pumunta ako sa Maynila, nagpinakbit kami. Kaya lang yung ulam namin doon na niluto ko ay pinili namin sa palengke. Kasi hindi naman katulad dito sa Cavite na pwede kang mag-garden. Doon sa Maynila, hindi pwede. O, diba? Siguro kung ililipat kami, kasi ililipat na kami daw, i-demolish na daw kami doon. So, malilipat kami ng ibang lugar. So, sana naman sa paglilipatan namin ay may ganito rin kami. Ay bakuran. Na kahit maliit ay pwedeng pagtaniman ng iba't ibang gulay. So, lalagay ko na yung ating sinigang mix. Kunti lang, ayoko na masyadong maasin. Ito, kunti naman lang na ito. Uubusin ko na. Wala na nga yatang laman, eh. Meron pa. Kunti na lang talaga. Mas masarap sana yung, fresh na
bunga ng sampalok pero wala tayo eh. Yan, tikimin natin kung anong lasa. Andahan lang kasi magkalasog-lasog yung karne. Balibalik rin natin para yung sinigang mix nasa ibabaw kasi para maano siya. Ayan o. Lambot-lambot na talaga. Tama lang yung asim. Ganyan ang gusto ko na sabaw, malapot-lapot. Yan. Pag nagluto kayo ng sinigang sa gabi, ganyan, isabay nyo yung gabi sa pagluto sa karne para matunaw yung gabi, magiging malambot siya, magiging malapot. Yan, lalagyan na natin yung ating pechay. Pechay na galing sa ating garden. Yan. Lubog-lubog lang natin ng konti na ganyan. Yan. Tama na, patayin na natin. Yan. Patayin na natin. Chik-chik. Yan, di ba? Ganyan lang ang gusto namin na half cook. Yan. Sarap na ng ulam namin. Di ba? Paglutong nanay talaga masarap. Ganito ang gusto kong sinigang, yung malapot-lapot sa gabi yung sabaw. Oh, di ba? Tikimin ko nga. Ang sarap. So, tatakpan natin. Huwag natin takpan masyado. Ganyan lang para hindi malata yung ating dahon. Tayo magluto. Ayan lang. Ganyan lang. Thank you so much.